Bakit lahat ng problema on your third year pinapato mo sa datihang presidente? Hindi ba respeto na yun sa datihang presidente na nagserbisyo ka ng taus-puso na 6 na taon? Nakita natin yan nangyari kay Presidente, the late President Benigno Aquino, tira ng tira kay GMA. Alam mo siguro among presidents, kailangan ma-appreciate mo yung when you were leading the helm, when you were holding the reins, I did my best. Right? At yung sumusunod, kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, ay nasa sumusunod para isipin, itutuloy ko ba ito? Ngayon, kung 3 taong kang wala kang ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain ang vice-presidente, kaninong kasalanan yon? Kasalanan ni Duterte? Diba? Kaya ang joke parati, kasalanan ni Duterte. At again, uulitin ko, every time you mention the word Duterte, the base gets strong. That is the surest way to wake up the base ng mga Duterte at tumulong sa eleksyon. Prof, ang naging tugon kasi ng taong bayan, kung pagbabasihan mo, yung mga komento, lalo na every time na nagla-live sila, puro haha emoji, no? Yung mga komento. Kumbaga, ito ba'y palatandaan na saglit lang? Yung mga pinagsasasabi mo dyan, parang hindi ko naramdaman yan during that time sa pamumuno ng Duterte administration. Oo, alam mo, Admar, yung nabubuong sa sentiment analysis, yung nabubuong haha ay bagong-bago sa election cycle ngayon. Dati sumasagot ang mga tao, masasabi mong nag-engage. Ngayon, parang pinagtatawanan na lamang ang PCO at ang Office of the President. Medyo may ibang labas yung ganyang paggamit ng haha dahil ilan yung mga emoticons na pwede mong piliin pero yung haha ang nagkakaroon ng traction. So, dalawang bagay, either pinagtatawanan sila o sinasabing hindi kami naniniwala, hindi ka bilib-bilib yung mga sinasabi ninyo. Opo, at sa naging pahayag naman sa latest vlog ni Marcos Jr., meron siyang nirelease na video na nagbabanta sa mga trolls. So kumbaga parang ang mga trolls ba na sinasabi niya ay yung mga hindi pumapabor sa mga pinagsasabi ng kanyang gobyerno. Kumbaga kung di pabor, troll ka. Oo. Alam mo, Admar, yung troll, sinabi ko yan nung nag-testify ako sa House na kung dapat maging patas sila at yung may troll, dapat i-set aside yon kasi nakakagulo yun sa demokrasya. Pero, nandun na ako, may troll at lahat. Ang essence kasi ng demokrasya, merong nag-a-agree sa'yo, merong hindi nag-a-agree sa'yo. So, wag nating ipalabas na lahat ng hindi nag-a-agree sa'yo ay troll. Kasi yung troll, pag sinabi mong troll ang isang tao, member yan ng isang grupo, nababayaran, at ang kanyang mga sinasabi o pinopost ay galing sa isang script na galing sa amo nung troll army. Alam mo, pag eleksyon, talagang nagkakaroon ng ganyang insidente, pero titingnan uli natin, no? Sino ba ang nagkaroon ng troll army? Sa tingin ko, kilala naman ng karamihan kung sino nag-maintain ng troll army nung eleksyon, ngayong eleksyon, habang ikaw ay nanunungkulan. Kasi yung troll army, magastos yan. Hindi basta-bastang pera ang binababa mo para mag-react sa mga sinabi mo, no? Yung reaction kasi can be sususugan ng troll o hindi sususugan ng troll o makikipag bardagulan. Yun yung problema ng troll, maintaining a troll army. So itong inabas na video, hindi ko maintindihan kung parte ito ng
isinasagawa sa House of Representatives, sinabi ko doon na dapat noon pa lang nagplano na sila dyan para nakokontrol natin yung pag-igting ng emosyon dahil sa mga ganitong mga bumabanat online. Pero ginawa nila ngayon at yun nga, ati kong sinasabi, maging patas. Kasi ang pinatawag lang mga doon ay mga kilalang taga-DBS. Ang pinapatawag na Marcos Troll Army or Romualdez Troll Army. So, maging patas sana tayo kasi hindi porke natatalo ka, ibabaling ka sa batas na from the very start, wala naman yan sa legislative agenda niya. Diba? Hindi siya maglabas ng EO kung gusto niya maglabas ng EO, pero meron namang effort ang COMELEC na kalabanin ang false, ang disinformation. So, ako'y nagulat na lumabas yung video na yan at ginamit pa ang kanyang Facebook page para iparating sa tao. Opo, and ako personally, madali namang makita kung peke yung mga naging komento or naging reaksyon ng bawat netizen na nag-i-involve doon sa comment section, pati yung mga nag-i-engage. Kasi mapapansin mo agad yung kanilang mga profile ay kakalikha lang, mga iilan pa lang yung kanilang mga social media post, nakalak. And at the same time, kukonti talaga yung friends, mga isang dosena yung post, ganun din yung mga friends. Pero gaano ka delikado kung ang tagapamahalaan po natin ay hindi tumatanggap ng ganitong mga kritiko mula sa taong bayan at ituturing na peke itong mga emosyon na ito na ipinapakita, pinapahayag ng publiko, Prof? Alam mo, Admar, nakakabahala yan, no? Kasi parte ng demokrasya ay ang dissent, ang hindi pagsang-ayon sa isang posisyon, lalo na posisyon ng gobyerno. Nakakabahala yan kasi yung freedom of expression at saka yung ating karapatan para magsalita ng kung anong ibig nating sabihin, to a certain degree parang kine-curtail nila. Alam mo, maling-mali rin yung gamitin mo ang ahensya ng gobyerno para sa propaganda ng kampanya. Nakikita natin ang PIA, ang Philippine News Agency, at lahat yung mga pumapaloob sa PCO ay nagagamit para sa kampanya. Sa tingin ko, of course, lahat ng levers ng kapangyarihan nasa sa kanila, pero sana maging patas. Kasi hindi lang naman one-sided yung mga nangyayari sa social media. Hindi rin one-sided yung nangyayari sa mainstream media. Opo, and dito po sa mga ganap na ito, masasabi natin na hindi tugma yung mga pinagsasasabi na ni Marcos Jr. every time na mayroon pong rally na napakalakas ng kanyang mga kandidato. No, napakalakas ng kanyang mga kasi meron pa rin siyang pitik dito sa mga sa mga kalaban niya. Kasi kung ikaw kumpiyansa ka sa mismong kandidato mo, doon ka aasa talaga. Oo. Admar, alam mo, ang isa kong napuna, medyo nagbago naman siya. Hindi nasuka ang hindi na maasim ang kanyang mga sinasabi. Pero ang nakakabahala dyan, simula na nag-umpisa ang eleksyon, wala siyang accomplishment na binabanggit. Wala siyang solusyon. Itong huli niya sa Bulacan, ang sabi niya, solusyon sa problema. Ano yung solusyon? Ano ba yung dadalhin ng 12 sa Senado? Sinabi niya, mga veterano na daw, matatagal na, hinati-hati pa niya. Ilang galing sa Senado, ilang galing sa Kongreso, ilang galing sa local government. Okay, fine. Pero ang tanong natin, nagbago ba ang buhay ni Juan de la Cruz? Dahil sa pagkatagal-tagal ng pagiging politiko nitong mga ito, alam mo, ang namimiss na dito sa naratibong ito, dekada na. Kung ikaw ay politiko na dekada na naninilbihan at walang pagbabago ng buhay ni Juan de la Cruz, hindi ba may mali yun? Hindi ba dapat ituwid yun?
Hindi ba dapat humanap tayo ng iba naman? Kasi dun sa iba naman, baka sakali maayos ang health natin, maayos ang housing, maayos ang education, maayos ang presyo ng bigas. Huwag na ho lechon. Hindi naman kailangan ng Pilipino ang lechon eh. At yan, alam naman nating seasonal tayo nagle-lechon, no? Pero yung sabihin mo na ganito, no, na again, bumabalik doon, sino ba nakawala ng isla? O sino ba nakawala ng Escoda Island? Diba, maging factual tayo. Sinabi, binan namin ng Pogo. Ang tanong ko, bakit nagkaroon ng Pigo? At ang sa Pigo, ang naglalaro ay ating mga kababayan. Nalulunod, may ayuda na, tapos nalulunod ka sa online gaming. At least yung Pogo, mga foreigners yun. Kumikita tayo. Pero itong Pigo, abay Pilipino na ito na nalulunod. Ang daming storya ng mga Pilipino na nalulunod sa online gambling. Anong ginagawa ng Estado? Makikita mo ang PCSO, ang PAGCOR, kung ano-anong online gaming ang ina-advertise. Tama ho ba yun? Hindi ba dapat tanungin natin yan sa Pangulo natin? Sinasabi nila na, wala nang tukhang, walang namamatay. Ang tanong ko, safe ba si Juan de la Cruz na umuwi ng alas 10 ng gabi? At sigurado makakauwi siya? Safe ba tayo? Hindi ba dapat yun ang tanungin natin? Hindi yung pagbaba ng index of crime. Are we safe? Tanungin mo ang bawat Pilipinong umuwi ng gabi, kahit din sa mga call centers, natutulog na lang sila doon kaysa lumabas ng gabi na hindi ka sigurado sa kalye. So, ang tanong ko, anong mali sa ginawa ng 6 na taon ni President Duterte na kayo'y 3 taon lamang, wala namang solusyon na naibibigay. Ngayon lang tayo sa kasaysayan ng kampanya na ang Pangulo tumatayo, nag-e-endorso, pero walang accomplishment na sinasabi. Maling-mali yun dahil ang 3 years ngayon, ang election nito is referendum of the incumbent. Hindi ba siya ang incumbent? Hindi naman si Presidente Duterte. Tira sila ng tira doon sa mag-amang Duterte. Wala naman yung mag-ama sa balota. So, hindi ko maintindihan. Ang pagiging leader kasi, leader ka ng bumoto sa'yo at leader ka ng hindi bumoto sa'yo. So, nasa sa leader para i-convince yung hindi bumoto sa'yo na siguro naman nakita nyo ang pagtatrabaho ko. Siguro naman nakita nyo ang mga solusyon na ginagawa ko. Pero hindi yun ang ginagawa. Ang ginagawa niya, pinapaigting ang disunity by promoting the 12 without talking of solutions. Di ba leader ka? Opo. Pero Prof, sabi mo nga, nag-tone down si Marcos Jr., pero parang ang pumalit sa kanya itong si Yusek Claire, no? Nakikita mo ba na kabilang ito sa pamamaraan nila na ang tagapitik ay hindi direkta ang mismong Pangulo, parang shock absorber na mangyayari itong communications natin? Alam mo, Admar, hindi kasi naman talaga nakilala si Pangulong Marcos na bastos magsalita. No? Hindi siya nagmumura, di ba? Hindi katulad ni Duterte, yun nga ang combination. Pero makikita mo na nung sumagot si Presidente Duterte nung kanilang kick-off rally, hindi na niya sinagot eh. Sinabi niya, klarado, kung gusto niyo dun sa kabila, dun kayo. Pero kung gusto niyo sa amin, ito ang aming mga plataforma, dito kayo. Yun ang esensya ng demokrasya. Since hindi tayo nasanay sa isang Marcos na butangero, nangyari yan nung unang araw ng kampanya. Butangero siya. Sumunod, pangatlo, butangero siya. Tapos siguro may nagkuha na, hindi mo naman yan, you are not known to be such. Kaya ang mga tao nagulat. Bakit siya ganun? Ano nangyari? Tapos nagkaroon siya na ngayon ng tagapagsalita na ganun din.
again, I will raise the issue. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno, Philippine Communications Office, PCO. Undersecretary ka, binabayaran ka ng taong bayan, hindi para maging butangera, para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano nang nagawa sa mga problema natin. Pero nakita natin, simula nang siya'y ninumbrahan, abay talagang left and right. Ngayon, masusustain ba nila ito? Inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic yung paggaganyan niya, talagang dinesign nila to be such. So ang tanong ko, ang kampanya ay referendum ng nakaupo. Tuwing nagbubuka ng bibig si Yusek Castro, mas lalong nagagalit ang tao. Diba? Mas lalong naghihimutok, bakit ganito ang tagapagsalita? Bakit walang gawin kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte? Makita mo yung pagtira niya ang layo na binabalik niya. So, rene-reverse niya. Her role is to destroy the Duterte name. That is her role. It is not even to add up to the accomplishment of the president. Hindi bumabalik. Hindi sinasabi na, alam po nyo, kaya nung inaugural, ito ang plano niya. Walang ganon. It's all a contrasting message at tirahin ang mga Duterte. Sa tingin ko, yun ang pinakamalakas na kampanya na gagawin para ang mga kandidato ni Presidente Duterte at ni Vice Presidente Duterte ay mailagay sa posisyon. Prof, meron ding nakapansin, no? Yung bagong communication official ng ating gobyerno, pag pinag-uusapan yung banat, no, sa mga Duterte, lalo na sa mga kandidato nito, talagang masidhi siya, napaka-bold ng kanyang mga pahayag. Pero pag-uusapan naman itong kasalukuyang mga polisiya, mga programa ng gobyerno, medyo yun yung nakita nilang parang pagkakaiba. Hindi ganoon ka-bold. Kumbaga medyo nahihirapan, maraming mga hindi nga niya alam yung iba pang mga pinag-uusapan during sa press conference na iba yung kanyang ibig sabihin dun sa unang mga tanong sa kanya hindi nagkakatugma-tugma po. Ano pong masasabi niyo po ukol dyan, Prof? Alam mo, Admar, parang naghanap ang palasyo ng attack dog. Nakita nila kay Yusek Claire, no? Nakakalungkot dahil babae ang ginagamit para pumutak ng ganyan. Alam mo, ang dapat siguro tingnan niya, merong ilang kaso na nasa Korte Suprema na kailangan mapaliwanag sa taong bayan. Ang PhilHealth nagkaroon ng oral arguments pero wala siyang sinasabi. Kinumandaran ng Korte Suprema ukol dun sa GAA. Yun kailangan nilang i-explain. So paano nila ipipivot yun? Si Duterte na naman ang may kasalanan? Kasi parang ang default na narrative na ginagawa ni Yusek Castro is blame it on Duterte. Everything, blame it on Duterte. Kaya ako, Admar, ang parati kong sinasabi, 3 taon na hong tapos si Presidente Duterte. Bakit lahat ng problema on your 3rd year, pinapato mo sa datihang presidente? Hindi ba respeto na yun sa datihang presidente na nagserbisyo ka ng taus-puso na 6 na taon? Nakita natin yan nangyari kay Presidente, the late President Benigno Aquino, tira ng tira kay GMA. Alam mo siguro among presidents, kailangan ma-appreciate mo yung when you were leading the helm, when you were holding the reins, I did my best. Right? At yung sumusunod, kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, ay nasa sumusunod para isipin, itutuloy ko ba ito? Ngayon, kung 3 taong kang wala kang ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain ang vice-presidente, kaninong kasalanan yun? Kasalanan ni Duterte? Diba? Kaya ang joke parati, kasalanan ni Duterte. At again, uulitin ko,
Every time you mention the word Duterte, the base gets strong. That is the surest way to wake up the base ng mga Duterte at tumulong sa eleksyon. So, hindi ko alam kung paano pupunta itong kay Yusek Castro kasi wala akong nakikitang exit strategy na eh. From day one, banat ng banat kay Duterte. So, kung ikaw ngayon ang tagapagsalita at may tatlong mga kaso na na sunod-sunod na pag-uusapan, oral arguments ng Supreme Court, paano ka pipivot? Ang may kasalanan si Duterte pa rin? Opo, at nabanggit din niya kasi binansagan siyang attack dog, dumipensa siya at ang sabi niya, ang kanyang ginagawa lang naman daw ay ang pagdepensa sa sinasabi niyang fake news na ibinabato daw sa Malacanang dahil di umano'y naglipana yung mga maling impormasyon mula sa mga kalaban daw ng gobyerno. Sabi pa nga niya dito, and I quote, "Hindi ko nga alam kung bakit attack dog ang tawag. Depensa lang naman yung ginagawa natin tsaka karapatan ng gobyerno na ipabatid ang katotohanan." Ang sabi nga rin niya, parang messenger lang siya at hindi daw siya parang salesman na pinapabango ang kanyang mismong mga produkto. Parang meron siyang mga ganun na pahayag po, Prof. Alam mo, Admar, as Undersecretary for Press Officer pa nga ang tawag sa kanya eh. Ano ba ang role ng Press Officer? Hindi ba to inform? Hindi ka magbibitaw ng maanghang at maiinit na salita, pero nagbibigay ka ng datos. Ang datos kasi cold yan. Pag sinabi mo 5% of GDP is used for infrastructure, that is very cold. Pero binibigyan mo ng datos ang publiko na ganun kalaki ang nai-invest para sa infrastructure. Simula nang siya'y nagsalita, wala akong nakirinig na datos sa kanya. Simula na siya'y nagsalita, wala akong naririnig na information to share to the public. Alam mo, may ginawang maganda ang PhilHealth na extend ang coverage. Bakit hindi niya yun pinag-uusapan? Diba? Maraming news na pwede mong pag-usapan, but she chose to use words that are very heated, words that are unbecoming because you are using the podium of the communication office. So it would appear as being part and parcel of presidential communication. Na maling-mali yun. Kasi ang presidente ay hindi lamang leader ng bumoto sa kanya. Ang presidente ay leader rin ng mga hindi bumoto sa kanya. So pag ganyan ng ganyan ang iyong press officer, hindi ba na-alienate mo ang mga Pilipino? Eh ang role mo is to explain. Kaya siya nagiging attack dog. Kasi yung pagbigkas niya ng salita, paggamit niya ng maaanghang na salita, pagtukoy niya sa dating presidente, anong tawag mo doon? Hindi ba yun pagiging attack dog? Ngayon, kung ikaw ay nag-i-inform, di ba? On a daily basis, anong nangyari sa presyo sa toll? Anong nangyari sa presyo ng elektrisidad? Di ba? Yun ang factual. Sabihan mo at ano ba ang programa ng administrasyon? May sinabi na ipa-privatize ang bus lane. Ano ba ang programa doon? May sinabi na magkakaroon ng yung sa Maharlika Fund na kumuha ng pondo para sa isang mining company. Ano ba ang information doon? Diba kanina nakinig ako sa inyo ni Dr. Bato. Diba dapat ini-explain niya rin yun? Ano ba nangyari talaga sa gold reserves natin? Yun ang information. Yun ang press officer. Kasi isusulat yun, hindi yung batikos. Kaya makikita mo, iterative ang nangyayari. Yung sinabi niya na maanghang at bastos, sees their lands in the mainstream media is being talked in social media. Is that a way of trying to create information so that the office of the president is heard in terms of problems and solutions? Alam mo, hindi ko alam kung siya ay
communications person, pero napakahalaga nun kasi yung sender at receiver sa maingay na panahon ng kampanya ay lalong gumugulo dahil sa kanya. Opo, no? Pati itong pagsagot niya ngayong araw lang din na ito, kaugnay doon sa tanong about sa K-12 program, yung media literacy. Medyo yung kanyang sagot din ay yun nga, hindi tumbok, hindi alam yung mismong laman. Parang hindi naiintindihan ng ating mga kababayan kaya nagiging viral. Ito ngayon na babanggit natin na pagpatungkol sa pag-atake dito sa mga Duterte, medyo doon siya napaka-bold. Pero pagdating sa pinag-uusapan na yung mga programa na dapat i-implement ng pamahalaan, medyo doon meron tayong mga nakikitang problema din, Prof, no? And isa pa dyan, meron din siyang panayam na nagkomento din siya kaugnay dito sa proseso ng impeachment na pinuna rin siya ni Senate President Escudero. Nabanggit niya kasi minsan na kung majority daw na gustong umpisahan yung impeachment trial, mas maigi daw na makipag-ugnayan na sa presidente, sila na yung mga sumulat or mag-request. So meron na siyang ganyan na mga pahayag na hindi naman yata niya kabilang sa kanyang mga trabaho kasi separate din naman po yung kanyang personal na opinion sa kanyang trabaho. At nabanggit nga ni Senate President Escudero na patawarin na lang siya. Bago lang siya at baka excited. Nakaligtaan lang siguro niya na tagapagsalita na siya ng Pangulo. Duda ako na yung mga sinabi niyang ilan ay galing mismo sa Pangulo. At sinagot naman niya ito ngayong araw na ito, March 3, sabi niya kahit hindi pa po tayo nagkakasala at hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali ay patatawarin na niya tayo. Aminado po ako, excited ako every second of my life dahil mayroon po tayong task or obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa, Prof. Alam mo, Admar, sa tingin ko yung mga komento niya mataas sa pay grade niya. Una. Pangalawa, paano na lang kung yung ibang cabinet secretary ay hindi nag-agree sa sinasabi niya? Pangatlo, lalong palubog ng palubog ang ating Pangulo. Kung meron kang ganitong spokesperson, sa tingin ko, this is bad governance. Napakahirap i-explain ang programa ng bawat Pangulo, ng bawat administrasyon. Kailangan maging kalmado ka, kailangan maging precise ka, kailangan na pag-aralan mo. Kaya ako nga sinasabing attack dog siya eh. Kasi, sige, parang yan ang pinabili ng suka. Na walang gawin kundi kumuda ng kumuda na hindi nag-aaral. Sayang yon kasi babalik ulit tayo dun sa part ka ng Presidential Communication Office. Presidential. So, you should at least be like your principal. Ngayon, kung ang role mo ay umatake, edi ilipat ka as spokesperson sa campaign team. Huwag sa Office of the President. Bigyan natin ng kahalagahan ng Office of the President. Kasi meron diyang institusyon at meron diyang presidente. Ngayon, kung ikaw ay ganyan at ikaw ay kinuha para bumanat ng bumanat, sa tingin ko dapat hindi ka nasa Presidential Communication Office. Kasi ang taong bayan, tuwi siyang bubukan ng bibig. Ang iniisip, si Pangulo, ganito magsalita. Pangalawa, parang hindi naman ganyan si Pangulo. Pangatlo, lumiwanag ba ang gustong sabihin ni Pangulo? So sino ang lumulubog tuwing si Undersecretary Castro ay nagsasalita? Kasi kita mo yung sinabi ni Senate President, no? Excited. Which means you have to calm your nerves and study. You cannot just be blubbering and hitting everyone. Because definitely that's the surest way for this administration to sing. Example lang po, ma'am, ha? Basahin ko lang yung transcript, ma'am.
dito sa ano. Kasi ito, tinatanong na yung patungkol sa magiging programa ng ating pamahalaan. Sabi dito ng taga Philstar, sabi niya, follow up lang po, yung K-12 program, may media literacy program and may politics and governance program. But some people don't know, some people don't even know the basic functions of government agency. So, do you think that's a reflection on the effectiveness of these types of education programs? At sabi naman ni Yusek Castro rito, sa mga nangyayari po kasi, minsan ang mga nangyayari sa paligid ay hindi po minsan concern ng iba, 'di ba? May mga ordinaryong tao na hindi nila concern yung mga nangyayari sa paligid natin. Mas preferred nila na manood ng mga katatawanan, even that will make them happy, that will make them smile. So itong mga nangyayari po sa paligid natin, siguro po talaga mas maganda makasama rin po ito sa pag-aaral ng mga estudyante para maging aware din po sila kung ano ba talaga yung parte ng history or parte ng nangyayari sa atin sa current events po, Prof. Malu. Parang hindi niya alam ang K-12. Diba? Simple, very basic. Second, parang minamaliit na ang Pilipino. Na ang Pilipino, ang gusto lang yung mga ganyan at walang concern sa mga nangyayari sa buhay. Hindi ba concern yung presyo ng bigas? Hindi ba concern yung presyo ng sibuyas, bawang, kamatis? Diba? Hindi ba presyo concern ng mga Pilipino yung kanilang kalusugan? So, sa tingin ko yung worldview ni Yusek Castro napakaliit na ang tingin niya sa mga ordinaryong mamamayan ay pangkwan lang kayo, pang entertainment. Maling-mali naman po yun. Opo. Prof, siguro bilang panghuli dahil labanan ng mga impormasyon at sa huli ang taong bayan po ang magtitimbang po talaga dito. Payo na lang po sa ating mga kababayan lalo't sa kasalukuyan tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang pagsasala sa kung sino ba yung ihahalal nila at pagkakatiwalaan nila sa bansang Pilipinas. Okay, Admar, sa iyong mga tagapakinig, nanunood, piliin po ninyo ang mga kandidato na inyong iboboto. Tatandaan po natin, isang boto, pantay-pantay ang lahat ng Pilipino, mayaman, mahirap, nag-aral o hindi, professional o hindi. Isang boto na ang equivalent niyan ay 3 taon. At kung swerte-swerte pa yung nahalan nyo ng una, pwedeng 9 years, isang dekada. Tatandaan po nyo, ang mga naninilbihan na dekada na sa posisyon, siguro naman dapat nating pagbigyan yung mga bagong muka, yung may mga bagong idea, yung may mga bagong, bakit hindi natin gawin ng ganito? Kasi kung hindi tayo mag-produce ng mga bagong muka at bagong pangalan, forever po ang ating politika, katulad ng isang dekada noon, na ganun pa rin. Tatandaan po natin sa pagboto, iniisip na rin po natin ano ba yung kinabukasan ng aking mga anak. Kaya napaka-importante po na inyong alamin kung sino ang tumatakbo, magkaroon kayo ng kodigo, sinsinin nyo kahit paulit-ulit, ito ba ang gusto ko, ito ba ayaw ko. At yung napapasabing matindi ang ayuda para sa boboto sa administrasyon. Pera po ng taong bayan yan, taxpayers money yan, tanggapin nyo. Pero, iboto po nyo ang tama. Dahil 3 taon tayo maghihirap o 9 years na nating pakikisamahan yung mga yan, pag binigyan natin ng tsansa na iboto muli. Ako po ay naghahanap, patuloy na nag-iisip kung sinong iboboto, pero mas binibigyan ko ng lugar yung bagong pangalan, yung bagong experience sa atin bilang maglilingkod sa atin. At siguro napakahalaga rin natin tingnan yung hindi magiging instrumento
para dito sa impeachment ng ating Vice Presidente.